lang ang mahigit 30,000 pesos na inipon sa alkansya ng isang pamilya. Inamag ang mga tig-1,000 perang papel na nasa loob ng alkansyang gawa sa PVC pipe. Ang tanong dyan ng marami, mapapalitan pa kaya ang mga perang pinaghirapang ipunin? Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Nagkanda butas-butas, napunit at nangitim. Yan ang nangyari sa mga tig-1,000 piso na tsinagang ipunin ng pamilya ni Maria mula noong February 2023. Mayroon ding 1,000 peso bills na halos burado na ang mga mukha. Kwento ni Maria, galing ang mga perang ito sa loob ng alkansyang gawa sa PVC pipe. Binuksan nila ang alkansya noong Disyembre nang magkasakit ang kanyang anak. Pero ang kanilang naipon na tig-1,000 piso na umabot sa 34,000 pesos, halos hindi na mapakinabangan. Sabi ko, hala, bakit ganyan? Bakit itim? Bakit may ganon? May amoy pa. Para siyang may amoy mang din na ano eh. Yung, alam, pagkabukas ng may amag, yung ganon ng amoy. Ganon. Tapos na ano na kami, yung parang, ako nga talaga na, kaya nga ayoko na rin kasi naiyak-iyak na ako. Nag-ano na yung gilid ng mata. Kasi iniisip namin na hindi na mapapalitan talaga yun dahil ang itsura ng pera, ganun na eh. Baka mapagalitan pa nga kami, ganun. Di ba nakatupi po siya? Pag binubuklat siya, butas-butas na siya, tapos mang iba punit, durog. Yung alam mo pong na, para siyang napulbos. Pati yung coins po niya ma'am, nag-moist, parang ano na siya, yung pumupas din yung kulay niya. Dati raw, kahoy ang madalas na ginagamit ng pamilya ni Maria para mag-ipon. Pero hindi raw niya maiwasang dumukot mula rito. Kaya noong nakaraang taon, PVC pipe na sinelyuhan na ang kanilang ginawang alkansya para siguradong hindi sila makadukot mula rito. Sinubukan nilang ipapalit ang mga nasirang pera sa bangko malapit sa kanila. Pero inabisuan silang lumapit na sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pinalitan naman ng BSP ang 32,000 pesos. Pero ang dalawang tig-1,000 piso hindi na tinanggap ng BSP. Paliwanag kasi ng BSP, para mapalitan ang sirang banknote o perang papel, dapat ay 60% ang natirang size nito. Dapat din may natira pa sa mga pirma ng Pangulo ng Bansa o ng Governor ng BSP. At dapat natira pa ang embedded security threat o yung parang tali sa perang papel. Dagdag pa ng BSP, dalhin agad sa bangko o sa opisina ng BSP ang mga mutilated o nasirang perang papel para agad malaman kung pwede pa itong palitan. Ayon naman sa isang financial expert, mas ligtas pa rin na mag-ipon sa bangko kaysa sa mga alkansya. Ang tamang paraan talaga ng pag-iipon ngayon ay sa bangko natin siya ilalagay. Marami ng mga ways ngayon, pwede ngang digital, no? Kahit hindi ka pumunta sa bangko, sa telepono mo, ay pwede mo na itong magawa. At maski ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang advice nila ay huwag na tayong mag-alkansya dahil nga nasisira yung pera. At mas maganda kung ito ay nilalagay natin sa bangko kasi nagagamit yan sa sirkulasyon na tinatawag, no, ng pera. Dagdag pa ni Vince Rapisura, sa bangko may insurance pa ang iyong pera. Maglagay ng ipon sa bangko kasi dyan ang pinaka-secure at may insurance coverage pa yan na up to 500,000 pesos. Dahil naman sa nangyari sa kanyang pera, sisimula na raw ni Maria na mag-ipon sa bangko. Mas sigurado na rin, sa bangko na rin po. Kasi yun na po yung inisip namin, sa bangko na po talaga. Mahirap na po kasi pinaghihirapan po yun tapos ganun lang mangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.